during bylaws. Basically, bukuan nila. So, tali ang kamay, nag-vote ng mga directors, pati po ng mga homeowners. Hindi ko po alam bakit hindi nila inupuan for some reason, pero ayusin po natin, gusto ko lang i-clarify. Since yung last election, ang laging downfall nila is yung bylaws na naipasa sa kanila ng interim. Lahat po ng nangyayari, ni-refer nila sa bylaws. Ang tanong ko po, since ang bylaws was done with the dilly-dally purposes is to have the homeowners registered, hindi po yan kumpleto. Kung nabasa po ninyo lahat ng bylaws, hindi po siya kumpleto, ginawa lang para magkaroon tayo ng registration number. Now, my question is, since hindi yan kumpleto, meron ginawa RA 9904 during the 40th Congress ng Kapagal Arroyo, nabasa ko na po yan. Yan po ang Magna Carta ng homeowners. Since ang Magna Carta, yan po ang bigyan ng lahat ng homeowners mula lusong nagkakapali hanggang gulong. So kung wala po sa bylaws, at any point in time, pwede po tayo mag-refer sa 994. Ang hindi ko maintindihan, lahat mo nang nakasulat sa 994, lagi po nila pinidiscuss at hindi po nila sinusunod. Lalo na po yung kabinet ng ELECOM at yung mga tatakbo o sino, ang dami pong minakasit na certification, allegedly, ang FPA daw po. Ang tanong ko po, bakit pwede po pa, since hindi kumpleto ang bylaws, at any point in time, pwede mag-refer sa Magna Carta. Ano po yung sa tingin nyo hindi kumpleto ang bylaws? Pag-guidelines ko sa election, kung sino po ang homeowners, kasi nakasulat po doon. Kasi under Section 6, Chapter 2, meron yung portion doon, yung user factory. Chapter 6 ng ano po? Section 6, Chapter 2, who are the homeowners. Ng RA 994 po. Ang galing mo po kasi pwede yung i-cross-reference doon kung sino ang homeowners. Meron po akong kopya po eh. Ang nakasulat niya doon, user factory, certification na kailangan. Allegedly, I'm getting my match. Ang galing po, lahat ng pakulatan, imbis na mag-implement sila na wala sa bylaws, papasok sila, bakit hindi ko i-refer sa Magna Carta ng Homeowners Association, which is the RA 9904. Kasi nandun lang lahat nakastipulated. Yun ang official guideline. Saan po natin tayo, Section 28. Section 28, bylaws. Ayan. Meron po sa bylaws natin, paano po yung process ng election, Section 28 po. Kasi medyo yung refer ni ma'am na section sa Magna Carta is nagsasabi kung sino yung homeowners. Okay? So, bago natin sagutin yung tanong niya, maganda po na malaman natin kung sino yung members. So, pag sinabi natin members. So, under our bylaws, ito po yung members. Dito ka, halika. So, tatlo po, actually, tatlo po yung pwede maging members ng isang association. Unang-una, yung may-ari ng bahay, number 1, or owner or purchaser or house, or lot. Kasi there are times kasi ng subdivision, is dalawa yung binibenta. Pwedeng lang, pwedeng may kasama bahay. So, ang sabi mo dito, every owner or purchaser of house and land
in Farmington Phase 2, blah, 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 ang address ko shall be qualified or eligible to be a member of the association. So unless otherwise, provided the contract to sell or deed of sale or other instrument or conveyance, annotation in the title property, membership in the association is voluntary. And also, pwede rin po, so may-ari ng bahay or lot, or let's say na nagbibenta ko sa farmers ko ng lupa lang, pwede rin po yun. So, provided, number 1, under contract of a term of lease for 1 year. So 1 year po na may kontrata po sila, tapos to be a member, and also upon procurement of a written consent or authorization po ng may-ari, and upon complying with the requirements of membership under bylaws. Ngayon po, ma'am, ano po pangalan mo, Maricar? Maricar. Ma'am Maricar, yung tanong mo po about sa election, actually, nandito rin po sa atin sa section 28 ng bylaws natin. So, ang sinasabi po dito ng bylaws natin, section 28, ayan. So, the trustee, directors tayo na board of directors shall be elected by the majority of the members in good standing. So, kunwari, ang sinasabi, ngayon, i-define na naman natin sila yung good standing. Kasi ganun po, sandali naman, let me explain. So, ang good standing po, according sa bylaws po natin, is basta hindi po delinquent na nagbayad. November, December, hindi kayo bayad. Kung maributuhan natin ngayon ng officers, hindi pwedeng magboto po yung nakatatlo. So, pero pag dalawa lang po, bayad po kayo ng October, kahit December ngayon, pwede. Ayun. So, yun po. So, yun po yung election. Tapos po, bawat po election po dito, may qualification. May tanong naman, di ba? I'm not fair with the qualification for those people who will run. What I'm trying to say, clarify for all of us, ano ang definition, saan mo ibabangga for a person like me, a homeowner, what is really my definition, their definition of a homeowner, which is yung sinasabi ko sa inyo, ibabangga niyo po yan sa Bible, sinabi nyo, yes, diba? Ngayon ang umupahan, nakatira Pero 1 year. 1 year, which is, ibangga mo sa RA, that is called usurpatory. Okay po. Ang ibig kong sabihin ng usurpatory is parang meron Yung pinatira mo noon, may-ari ng bahay, umuupa, who will benefit, pwede yung gawin, construct ng bagay. Kung meron pong tanim, pwede po natin anihin yung mga tanim na nakatanim sa lupa na tinitirahan niya, at pwede na pong i-represent ang may-ari ng bahay na nagpatira sa kanya, kaya mag-anak niya o hindi, by a simple certification only. Ma'am, yung usurpatory po kasi under the law is parang meron pong benefit na yung pinakatotoong may-ari ng bahay, binibigyan niya ng consent na magkaroon ng benefit yung isang tao. Tapos sinasabi ko, may benefit po yung isang tao. So, pero po ma'am, dapat si owner, registered owner, is meron pa rin po siyang written consent. Yun ang po sinasabi ko rin, I mentioned it already, that the usurpatory enjoys the benefits of that house, of that lot, provided that any participation will be by the owner's lot or house certification only. So, pupwede siya kahit saan, kahit ano ang participation niya, pupwede siya. Hindi siya papahirapan ng presidente ng MOA kasi siya po ay may privilege na may-ari ng bahay to represent him. Pero kung nabigyan po ba siya ng, ano po ba totoong No, because I want to clarify this, because after this, we were going to the election proper natin, which is yan po nagka-problema yung mga tumakbo na sanang officers. Ang dami po nilang hihingi dokumento, which is out of this world. Ang liit lang po namin, may police clearance pa. Ang SPA daw, allegedly, do not call to me. It says, allegedly, hindi daw po ginagawa ng EDCO, SPA, kailangan daw po certification. Either way, certification ng may-ari
ng SPA to represent the to participate in the vote or planning in the election. I was wondering, bakit hindi daw po, I don't know if they're from Mars, no? Hindi daw po tinatanggap ang SPA. I grew up in the Philippines. Ang SPA po is a powerful document signed Okay, ma'am. by the Okay, law. ma'am. Nabasa niyo po ba yung laman ng SPA? Ang SPA po, sinihingi nila, katunayan sila ay binibigyan ng permiso na may-ari ng bahay na po tumakbo daw po sa anumang posisyon, elected posisyon, pero hindi daw po yung dawa, yung mga hindi Hindi ma'am, sige ganito. May get the document. Kasi una-una, alamin natin. Nasa kanila po yung documents, sinapit sa kanila, hindi nila tinanggap. Pangalawa, okay ma'am, ano lang po ma'am, medyo baka natin yung wait. Una, so yun ang mga katanungan. Una, nakita po ba natin kung ano yung laman ng SPA? Ano po ba yung in-authority? Pangalawa po, kailangan din po kasi na in-authorize mo is a member of, is considered as an owner. Tama po. Nasa kanila na po yung kopya. If you can get it from them, that's why I'm here. To clarify, kasi mahirap po yung hearsay. Yes. Now I'm here po, with your indulgence, to get all the copies of the previous applicants to run for a position. It's according to the ano daw po, nasa kanila lahat. No? Kung nasa kanila lahat, please go with your indulgence, check on that. Kasi dito nagkagulo yung ano namin doon na election. Yun lang po, tapos na, basta ibigay na sa inyo yan. Tapos po kasi dito sa virus po natin, is kaya nga po pwede rin po natin kung may petition, report, etc. Kasi depende po yung actions kung ilan po yung majority. So let's say, ibabangga mo dun sa Magna Carta, pero I will check the Magna Carta kasi hindi ko pa siya ganun huli na nabasa. So kung susundan lang po kasi natin yung ating bylaws, ang nakalagay nga lang po kasi dito is yung may-ari or yung nag-upa. And then ang pwede lang po kasi i-allow. So far, ang bylaws natin is asawa lang. So wala pa po kasi sa bylaws natin na magulang is pwede i-allow para maging member o para member. So as of this time, yun po yung ating status po. Pwede pong sadahan, can you go to about it? Para hindi na po kami makaproblema sa eleksyon at hindi naman gusto kumakbo na eleksyon o officers. Kasi gusto na po namin na eleksyon. At saka sometimes po kasi, ito lang po, sa layman's term po kasi, minsan po kasi, pag may nabasa tayo, akala po natin yun na yun. Pero pag talaga po kasi nag-aaral ako ng batas, is meron pa palang ibig sabihin po yung mga ganon. So let's say po, parang sa pinaka-basic na lang sa trabaho ko, kumari natanggal ka because of negligence, ibig sabihin kapabayaan. Hindi ibig sabihin na may kapabayaan, negligence na yun. So under the law, may mga po ng Supreme Court, ano bang ibig sabihin ng negligence? So kaya minsan po talaga, akala natin pag nabasa natin yun na. Pero meron po marami. Meron pang tinatawag tayong mga elemento, etc. So kung yung usufructory na nakalagay dyan sa Magna Carta, under the property law ng civil code, meron din po ibig sabihin yun. Meron din po mga elemento yun. So I will check on that para makita po. Prior to that po, before coming here, nag-consult din po ako sa lawyer kasi na-demanda po ako before. So, nag-consult lang po ako everything about that. So, medyo na po ako idea. Gusto ko lang po, nandito kayo, yung homeowners din po at mas nakakataas amin. Paliwanag din po sa lahat. Opo. Para lang po mag-aayos kasi ang gulo po eh. Sige. Yung lang po ginagawa natin. Actually nga po, sabi ko nga po sa mga officers is mas maganda na mag-uusap po tayo ng maayos kasi lahat naman po ng gusot pwedeng daanin sa usapan except masyadong foul, di ba? Pero yun nga po, kaya sabi ko nga po, although hindi ako masyado lagi dito araw-araw, I'm willing naman po to help para maayos po yung ano. Kasi alam ko naman po na isa lang naman ang goal natin lahat is mapaayos po ang association natin, mapaayos po itong ating ano. So kung lagi kong sinasabi, if nakita natin na may magandang programa, kung sino man yung mga nakaupo na yan, isupportahan po natin. And then pag may nakikita naman tayo hindi maayos, mas maganda po,
dahil may grievance committee tayo, una, kausapin po natin muna yung mga officers. And then after that, kapag hindi medyo nakausap, under our bylaws, meron naman grievance committee, hindi ko po alam kung andito po yung chairman, pwede po siya po yung lapitan. And then, para po maayos yung gusot, dito pa lang sa level natin. Ganun po, parang maayos yung gusot sa level pa lang po natin. And then, kapag talagang hindi maayos, depende rin po kasi yun sa mga jurisdiction ng barangay. Kasi baka mamaya, may mga usapin na dinadala natin sa barangay, pero hindi naman pala jurisdiction ng barangay. So, yun lang po. Anyway, kung may copy na, wala pa? Ilan na, Kuya Bel? Ilan? Ano pa po tanong? Wala pa po tayong quorum eh. Kasi gagawin na po natin ngayon is mag-election po ng officers. Yun lang po, yun nga po pala, nakalagay po kasi sa ating bylaws na hindi po appointed ang mga election officers. Kailangan pong pagbotohan. Ang problema natin ngayon is walang majority. Maya-maya ng konti, 10 minutes, are you willing to write and to put your name na nagko-consent po kayo na magkaroon po tayo ng ELECOM dahil wala pong quorum. At ilalagay po natin na mula nung nagawa po yung association natin, hindi naman talaga natin namimit yung quorum. So what we gonna do? Alangan naman na mag-vote tayo doon sa laging walang quorum. Walang mangyayari po. According to the Median side, we are clear that the city should be used para i-attach sa failure of election. Now, during natin, yung mga sign na ng election, we will sign. Kasi makikita nila yung attendance without us knowing. So, neither the result is there in the failure of election. And if you're going to sign it, we will put our name there. May date naman po. Oo nga po, hindi ka na makikita afterwards. May date. Pwede nyo na manipulate yan. So, if ipakita on your sign na lang po, and note on that sheet,